Nagsimula ang ating kwento sa Guangzhou Castle sa The 100,000 Great Mountain sa magaspang at engranding bundok na ito ay ang Guangmyung Cult. Nandito ang mga kanilang vicious demon arts at mga mysterious demonic humans. Sa kabilang banda meron isang lalaki ang inaatake ng maraming assassin. Habang papasugod ang mga assassin sa kanya nagsaad siya na lahat kayo ay papatayin ko reto. Habang papalapit na ang mga atake sa lalaki habang hinahanda niya ang kanyang gagamitin na ginamit sabi sa kwento na ang martial arts technique na ito ay ang the strongest arts that reigns at the top of all demons na ang Heavenly Demon God Arts. Paggamit ng lalaki ng kanyang martial arts kita natin ang lakas nito dahil sa isang iglap lang lahat ng sumugod sa kanya ay sagdalat lang niya napatay ang lahat. Sa labas ang tawag sa lugar na ito ay ang Demon Cult at kung sila ay pupunta sa Central Plains, ang mundo ay mahuhulog sa isang kaguluhan na mas malalim kaysa dati. Nagsisimula ang ating totoong kwento sa bahay ng Murem Union Leader. Habang kapansin-pansin ang isang lalaki na nagbibigay galang sa isang matandang nakaupo, pinakilala sa ating ang lalaki na ang first son of the Murem Union Leader na siyang Jagat na tinaguri ang 10 Strike Star at ito ang ating bida sa kwentong ito. Ipinakita sa kwento kung bakit siya tinaguri ang 10 Strike Star dahil ito ay isang titulo na ibinigay sa kanya dahil siya ay nakahanap ng paraan upang kontrahin ang anumang sining sa loob ng 10 palitan ng mga atake. At kaya ipinagmamalaki niya ang kanyang pangalan bilang ang pinaka-technical na martial artist. Sinasabi ng kwento na ang politika ng Murem ay parang kalmado bago ang isang bagyo, na ang mga panloob na salungatan at mga pakana ay walang katapusang nangyari bilang resulta ng pagnanasa ng mga tao sa upuan ng susunod na pinuno. Sa labas ng unorthodox na kulto ay nagsimulang magkaisa sa ilalim ng pangalan ng unorthodox na koneksyon, sa kasamaang palad, natangay siya sa alon ng kaguluhan sa politika at nalasan bago umabot sa edad na 30. Pero sa kabutihang palad muling siyang nagkataong tao sa isang di kilalang katawan, pagkaroon niyang ng malay hindi niya maiwasang napasigaw sa kanyang nangyaring pagkamatay, gayunpaman sa isang sandali nakabawi na siya sa kanyang pagkamatay at napaupo pagkatapos hinawakan niya ang kanyang tiyan at tinanong kung hindi ba ako namatay sa lason at dinagdag niya kung ito ba isang panaginip bigla na lang sumakit ang kanyang katawan at napaluhod sa sahig. Saad niya na segurado ako na ako ay namatay at tinanong niya ngunit ako ba ay nakinidnap pero hindi na mahalaga dahil at least ako ay buhay. Pagkatapos napansin niya ang lugar na kakalagyan niya, napatanong siya na luminescent orb, at kung titingnan kung paano napuno ang mga pader ng mga mamahaling orbs na ito, malamang na inagaw ako ng isang medyo malakas na grupo. Napatanong siya sa isip niya na ang gumawa ba nito sa akin ay Jagal Clan or Mount Hua Clan or ang Unorthodox Connection? Napakaraming partido ang makikinabang dito kaya hindi ko na rin mapakipot ang mga sospek. Iniisip kung gaano kagulo ang politika sa kasalukuyan. Kakaiba na may gustong saktan ako na ang unang anak ng pinuno ng Murem Union. Habang chinekek niya ang pader nagsaad siya na ito ay ganap na nakablock habang napansin niya ang isang sako na maraming nilalaman na bagay. Pagkalapit niya nakita niya sobrang daming grain beads sa isip niya ito ay sapat na upang tumagal ng ilang taon at maraming patas na daloy sa pamamagitan ng mga bitek sa mga bato ay wala silang planong patayin ako. Kung ganoon ang kaso ay papaalisin nila ako sa tamang oras kailangan kong tumutok sa pagbawi. Pagkatapos sinimulan niyang mga circulate ng kanyang K, saad niya sa isip na sisiguraduhin ko na magsisikayo na binuhay niyo pa ako, habang sa kanyang pag-iisip bigla na lang may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan niya napatanong siya kung dahil ba ito sa mga lason dahil parang kakaan ba ito, nagsaad siya na bago ang lahat kailangan ko munang mapawi ang aking pagkauhaw. Pagkatapos may nakita siyang isang tubong na umaagos agad niyang itong pinuntahan para uminom at maglinis ng muka nang may pansin siyang sa tubig na kakaiba pagtingin niya nakita niya ang kanyang reflection sa tubig dahil sa kanyang nakita agad niya itong hinawi dahil sa kanyang hindi maintindihang nakita dahil sa kanyang ginawang reaksyon na hulog siya sa tubig, hindi siya makapaniwala na nagbago ang kanyang muka tinanong niya kung sinong muka ito. Habang tinignan niya ang kanyang reflection sa tubig na pagtanto niya na ang kanyang anyone ay nagbago na, napatanong na lang siya kung lalaki ba ako o babae. Bigla niyang naisip na tignan ang kanyang pag-ibabang bahaging katawan.
Pagkakita niya ng espada na pagtanto niya na lalaki siya, dahil sa kanyang nakitang espada na pamura na lang siya sa laki ng kanyang espada. Napailing-iling siya sa kanyang inisip at nagsaad siya hindi ito ang oras para dito. Nagsaad siya hindi ito ang aking katawan. Ang enerhiya sa loob ng aking core ay masyadong marumi. Hindi ko mahanap ang anumang mga bakas ng aking sariling martial arts kahit saan. Napatanong na lang siya kung hindi ito ang aking katawan, kaninong katawan naman ito. Napaisip siya kahit anong isipin ko wala akong sagot. Habang mayroong ilang pagmamalabas na ako na tinawag na pinakamahusay na technical na martial arts, hindi pa ako napunta sa isang sitwasyon kung saan naramdaman kong nawala ako. Magkapit lang tayo kahit marumi ang katawan na ito, may enerhiya pa rin sa katawan ito. Habang tinignan niya ang lugar, naisip niya kung hindi ako kinidnap, maaaring pumasok ang isip ko sa katawan ng isang taong kasalukuyang sumasailalim sa isolation training. Dinagdag niya na baka may natitira pang bakas dito dahil sa kanyang ginawang paghahanap. Hindi naman siya nabigo dahil sa ilang sandali may nakita siya ng isang bakas ng isang martial arts technique. Mukhang isang scroll ito na mahigit 100 taon na ang nakalipas ito, pero hindi ko matukoy ito. Kaya ito ang martial arts na natutunan ng may-ari ng katawan na ito. Isang tunay na vicious at kakaibang martial arts ito. Habang ginagaya niya ang martial arts na nasa pader, napatanong na lang siya kung sino ang gumawa ng martial arts nito. Ito ba ay ang Dharma? Hindi, ito ay masyadong vicious upang maging kanya. Gayunpaman, hindi pa ako nakakita ng isang martial art na kasing husay nito. Ay mapapalakas ka lang sa pamamagitan ng pagtitiis sa panganib. Ito ang isinulat ng naghihingalong may-ari ng katawan na ito bilang kanyang huling pakikibaka. Namatay ang taong ito sa K-overload dahil nagpadala siya ng kanyang enerhiya para dumaloy sa maling agos ng katawan. Kailangan niyang pumunta ng direkta sa pinagmulan at pamahalaan ito hanggang ang enerhiya ay nag-ugat sa sarili nito. Dahil nagsanay siya gamit lamang ang mga guhit. Ininterpret niya lang ang lahat batay sa kanyang common sense. Pero mali siya. Ang Rebellion of Heaven, ang sining na ito ay naglalayong sirain ang lahat. Bagaman ito ay mapagmataas, ay talagang angkop na tawaging isang sining na humahamon sa langit. Pagkatapos nagkaroon siya ng kalinawagan sa sarili. Makalipas ang ilang taon at ilang buwan, naubos na niya na ang grain beads at kapansin-pansin ang kanyang pagbabago sa kanyang muka dahil sa nagkaroon na siya ng mga balbas. Habang tinignan niya ang natitirang grain beads, sinabi sa kanyang isip na ang grain beads ay nabawasan ng malaki. Hindi bababa sa ilang taon na ang nakalipas. Habang naglalakad siya, sa wakas ay natutunan ko na ang lahat ng naguhit dito. Sa kasamaang palad, ang guhit dito ay natapos pagkatapos ng yugto ng ika-10 bituin. Nakakapanghinayang na hindi ko ito nakabisado, ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-aaral hanggang sa puntong ito ay nalampasan ko ang lakas ng aking nakaraang buhay at naabot ang yugto ng evolusyonaryong kaharian. Nakakuha din ako ng 240 taong halaga ng K, kaya ang pagiging nakulong dito ay isang blessing in disguise. Habang hindi ko nagawang ibigay ang nararapat kong paggalang bilang isang mag-aaral, nagpapasalamat ako ngayon sa iyong karunungan. Isinusumpa ko na hindi ako lumihis sa landas ng hustisya sa iyong pagtuturo. Ang aking ama ang namuno sa mundo ng Murem, ngunit tiwala akong magagawa ko pa. Masasabi ko rin ang tungkol sa sining ng matatandang monghe, ngunit ito hindi makikilalang sining ng martial arts. Isang bagay na hinding-hindi ko malalampasan kahit nagugugol ko ang aking buong buhay sa pagsasanay. Kaya ipinapangako kong paglilingkuran ko ang taong lumikha ng sining na ito ilang daang taon na ang nakalilipas, bilang aking isa at tunay na master, bilang isang taong tumatahak sa landas ng hustisya. At kahit na bumagsak ang langit at yumanig ang mundo, hindi magbabago ang pakiramdam na ito. Habang nagbigay galang siya at nagsaad na ako siyang Jagat na nangangako. Pagkatapos naglakad na siya paalis, pagkapunta niya sa bukasan, nagbuntong hininga na lang siya dahil wala pa ring bakas ng pagbubukas nito. Pagkatapos ay kailangan kong iwanan ang aking sarili. Naghanda na siya ng kanyang gagawing atake. Walang dahilan para manatili ako dito. Hindi magbabago ang kasalukuyang ako na matalo ng ganun kadali kahit na dumating ang isa sa 10 pinakamalakas na tao ng Murem. Pagpakawala niya ng atake, kitang-kita ang lakas pag-atake.
Sa abos ng kuweba bigla sa isang sandali lang ang daanan ng kuweba ay bigla na lang nawasak sa isang iglap. Kita natin siyang Jagak sa labas ng kuweba. Paglabas niya sa kuweba nasilaw siya sa sikat ng araw dahil sa matagal na siyang hindi nakakakita ng liwanag dahil sa nakakulong siya ng ilang taon sa kuweba. Pinilat niyang buksan ang kanyang mata. Pagbukas ng mata niya nakita niya ang magandang kapaligiran na sinisikatan ng araw. Habang nilalasap niya ang magandang paligid, may napansin siyang isang tao na natutulog sa isang hindi kalayuan sa kanya. Kaya nilapitan niya ito at tinanong kung pwedeng magtanong. Habang tinuturo siya ng lalaki na inaaantok, panagising na lang siya sa gulat, dahil sa natakot ito sa bida. Paglapoy niya sa lalaki napasigaw na lang siya sa takot. Habang hindi makapagsalita sa takot niyang tinuturo ang bida. Ang bida naman ay hindi niya maintindihan ang pinaggagawa nito. Napatanong na lang siya sa isip niya na ang una kong nakita na tao sa ilang taon sa kuweba ay isa pang hindi makapagsalita. Tinanong niya ang lalaki kung nakakapagsalita ba ito. Hindi pa rin mawala ang takot ng lalaki sa kanya at sa ilang sandali nagmamakaawa ito na lumuhod at sinabi na nakagawa ako ng hindi mapapatawad na kasalanan. Pakiusap patawarin mo ako. Nagtatak siyang tinanong ng bida kung pinagkaguluhan ba niya ako para sa isang tulisan. Dinagdag niya na ang gulo ng estado ko ngayon. Sinabihan siya ng bida na huminahon ka lang, hindi kita sasaktan. Hindi ako ang uri ng. Hindi niya pa natapos ang kanyang pagsasalita sumigaw na ang lalaki at sinabi, balak mo bang ilagay ako sa gallery ng 10,000 demonyo? Pagkatapos nagmamakaawa ang lalaki na wag mo akong patayin. Sinigawan siya ng bida na ano ang iyong ginagawa at tumayo ka. Habang hinawakan ng bida ang kanyang balikat, ang sa isip ng lalaki ay tatapusan na siya kaya nawalan siya ng malay. Napasabi na lang ang bida, napakaduwag naman ng taong ta. Humihingi na lang ng tawad ang bida dahil natakot niya ito, pero kailangan kong pumunta sa aking paruroonan. Pagkatapos umalis na siya habang naglalakad siya sa forest na puno ng mga bamboo tree. Hindi kalaunan naabot na niya ang dulo. Pagkahawi niya sa mga sanga ng bamboo tree nakita niya ang isang parang sekta. Napatanong na lang siya na anong lugar ta. Habang naglalakad na siya pababa, napansin siya ng isang guard at pinaalam niya ito sa kanyang kasamahan. Habang nakatingin lang ang bida sa kanila, habang tinitigan din siya ng mga gwardiya ng masama. Napasabi sa isip ang bida na sila ay mga mandirigma na may mahusay na enerhiya at ang mga katulad nila ay nagbabantay lang sa pasukan, kaya anong-anong klaseng lugar ito. Habang papalapit na ang mga gwardya sa kanya, dahil sa palapit ng mga gwardya sa kanya naghanda na siya ng pag-atake. Baka sa kailang magkaroon ng labanan, nang bigla na lang sila nagbigay galang sa ating beda at sabay-sabay nilang sinambit na small leader, talagang binabati ka namin sa pagkumpleto ng iyong pagsasanay sa paghihiwalay. Hindi maintindihan ng bida ang pinagsasabi nila. Napatanong na lang siya, small leader? Pagtingin niya sa itaas nakita niya na Gwangmyung cult. Nagtataka niyang tinanong na Gwangmyung cult, ang lugar na nakatago sa malawak na 100,000 Great Mountains. Ang lugar na hinding-hindi mo maiiwan sa sandaling pumasok. Alam ito ng mga tagalabas, the Demon Cult. Inisip niya man na ang mga mandirigma na nagpapakita ng paggalang sa akin na tinatawag akong maliit na pinuno, kung gayon ang may-ari ng katawan na ito ay, litong-lito niyang naisip na paano ito nangyayari. Ang anak ng Murem Union leader na dapat laging nagsusumikap para sa hustisya, ay ang maliit na pinuno ng kultong demonyo. Habang litong-lito siya sa mga nangyayari sa isip niya, tapos yung mga arts na natutunan ko sa kuwebang yun ay natapos ng in the small leader ang kanyang pagsasanay. Tinanong siya ng lalaki kung pagkatapos mong natapos ng maliit na pinuno ang kanyang pagsasanay, ibig sabihin ba nito ay pinagkadalubhasaan ko ang makalangit na sining ng demonyo? Pagkarinig niya ng sinabi ng lalaki, agad siyang napalingon at sa isip niya ang may-ari ng sining na ginugol ko ng maraming taon sa pag-aaral at ang taong ipinangako ko na magsisilbing aking tunay na master ay ang pinagmulan ng Demon Cult, na ang Heavenly Demon. Hinawakan niya ang lalaki at sumigaw na hindi. Habang hinawakan niya peren ang lalaki, pinigilan siya ng dalaw upang pakalmeyan ang bida. Naiyak niyang sinambit sa kanyang isip na ako ay siyang Jagak. Habang mawawalan na siya ng malay, hindi niya matanggap sa kanyang isip na natutunan niya ang Heavenly Demon God Arts ng Demon Cult. Habang ang tatlo ay nag-aalala sa kanya,
Dinagdag ng bida na especially pagkatapos kung muling magkatawang tao sa katawan ng maliit na pinuno, pagkasabi niya na wala na siya ng malay.